96W na natiling disorganized pa, pero panatiling binabantayan. Tsansa pa rin ang kanyang development na naglalaro pa rin sa 20-40%. Davao Region at ilang bahagi pa rin sa katimugan ng Mindanao, makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pagulan, bunsod pa rin ng developing surface trough at ng intertropical convergence zone na underdeveloping. Pero nalalami naman sa manatiling katamtaman pa rin ang lagay ng panahon at mga ilang kalat-kalat na pagulan, bunsod pa rin ng mahinang easterly. At status para sa ating space weather, especially ng ating geomagnetic field tatalakay. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, December 15, 2024. Ang oras nating boss time ngayong umaga ay alas 9:39 na ng umaga. So halos 11 days na lamang bago magpasko o 10 days na lamang bago magpasko. Kung i-double check natin, so almost 10 kasi 24 eh. So, pero kung isasama natin ng December 25, 11 days. So 11 days na lamang ang natitira bago magpasko. So, mabilis pang ating araw ngayon. At sa lagay ng ating panahon ay so far dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga katamtaman na panahon. At medyo overcast pa rin at gloomy at ramdam natin na lumakas na naman o lumalakas po ang daloy ng ating amihan. Kaya tumataas po yung atmospheric pressure natin. Kung base sa aking barometer, 1,013 hectopascals po ito. So, ramdam po yung mataas na atmospheric pressure, bunsod na rin ng malamig na simoy ng hangin mula sa Northern Hemisphere. So inaasahan po na tuloy-tuloy po na makakaranas tayo ng malamig na simoy na ng hangin. Pero yung mga kalat-kalat na pag-ulan, dahil meron pa rin tayong manipis na easterlies dito sa silangan pa rin ng ating bansa, ay magpapatuloy na magpapaulan sa iba't ibang bahagi, lalo na sa Northeastern Luzon at Southeastern Luzon at ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, haze, at pusulog cloudy pa rin umiiral dito sa amin sa Caloocan. So, sa iba't ibang parte ng Metro Manila ay patuloy pa rin makakaranas ng ganung klaseng panahon. So, mababa sa ngayon ang chance na pag-ulan, pero yung forecast nito manatiling mataas pa rin. Yung forecast niya na magkakaroon ng mga isolated rain showers. Ngayon ay 100% chance na uuulanin. At bukas ng Lunes, 40%. So, most probably overcast po ang magiging lagay ng panahon natin sa Metro Manila. Sa labas sa picture nito lang, naka-weather station kaninang 5:18 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. Kahapon, medyo tumataas ng konti at 32.5 degrees Celsius ang aming outside temperature. Kahapon ito ng umaga at 11:13 AM, meaning medyo tumataas din ang heat index na nasa 41.9 degrees Celsius ang naging init pandama sa amin sa Caloocan. Dahil halos maghapon, naging maaraw din kahit papano. Pero kung tatabi natin sa beaches streams, in past 24 hours, nangunguna pa rin ang San Jose sa Occidental Mindoro na nasa 35.6 degrees Celsius ang kanilang grabing init dyan sa Mindoro. So gaya ng ating report kahapon, huwag po masyadong magbibilad dahil mas mataas po ang temperatura ninyo dyan. Despite na nakakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hapon o sa gabi. Sa labas sa temperature sa Baguio, mas bumababa na po at 16.4 degrees Celsius. Na cold breeze na po dyan sa Baguio City. So sa Atok Benguet, mas malamig na yan. Panigurado yan. At sa Inulan naman ay ang Apari na nakaranas ng 33 mm na total rainfall. So wala pa rin kaming naitalang pag-ulan. Wala nung isang araw dito sa Caloocan. So sa loob ng isang linggo, nasa 6.9 mm lamang ang total rainfall namin. So, sa December, total rain namin, 38.7 mm lamang ang naging total rainfall sa amin sa Caloocan. Anyway, mula sa data feed ni Pag-asa, sa aking dashboard, nakataas po ang thunderstorm advisory sa Southern Luzon. As of 9:20 AM ay itinaas ito. So, kung Southern Luzon, well, kasama na ang ilang bahagi ng Bicol Region mula Camarines Sur, Catanduanes, yan. Mula Baras na yan, Bato hanggang Karamuhan yan. Albay, yan, mula Rapu-Rapu, Bakakay hanggang dyan na sa may bandang Malilipot.
Sa may Legazpi naman, kasama ang Santo Domingo, Daranga, Manito, Kamalig, Ginubatan, Ligaw, at Oas. Kasama yan. So, inaasahan daw within 1 to 2 hours po yan. Well, epekto lamang pa rin yan ng ating still list. So, precautionary, magdala pa rin kayo ng mga pananggalang sa ulan just in case. Pero makakaranas kayo ng biglang magiging katamtaman, magiging gloomy, then maya-maya sisikat ng araw, then maya-maya magiging mas mostly cloudy na naman. Then magkakaroon na naman mga kalat-kalat ng ulan. So, be wary na lamang mga folks. Meron tayong space weather status, then naka-unsettled po yung ating geomagnetic field. Pero mababa naman ito at 3.3 ang kanyang geomagnetic field. So, diretso muna tayo sa ating space weather observation. Nakataas po yung geomagnetic KP index. Probably mga 3 to 4 yan. So, mababa naman, mga minor to moderate. Persistence yung condition niya. So, most probably, yung primarily forward of 65 degrees geomagnetic latitude ang mararanasan pa rin. May mga maliliitan at tsansan ng grid fluctuations. So, as usual yan at yung auroral activity, especially sa Canada at Alaska, madalas ninyong makikitaan yan. Mula sa ating NOAA KP Index, courtesy of COA, syempre, ng US Department, makikita po, naglalaro lamang sa 2 to 3.67 ang KP Index. So, mga minor lamang at may mga maliitang greater chances of geomagnetic storm na mangyayari. Wala namang matinding transient na mararamdaman. Wala namang occurred. Mababa naman yung solar radiation. Yung radio blackout medyo nagbo-moderate lamang at 45% in the next 2 days to 3 days. So, yung paglala ng S1, probably hindi naman masyadong mataas ang ini-expected. At kung titingnan natin sa flux ng release ng haring araw, medyo kalmado naman ang ating haring araw. Since hindi pa operational yung sunspots, pero kung magbabasa natin sa daily sunspot number, hindi naman kalakihan na nasa 82 lamang ang sunspot number. So, hindi ganun kalawakan yung kanyang sunspot. So, kung diretso tayo sa ating forecast ng KP Index sa mga susunod na araw, posible pa rin na maglalaro sa hanggang 4.33 ang ipinapakita rito. Ayan o. In the next 2 to 3 days. Pero doon sa akin sa itaas, wala namang nakikita na abot ng 4. Pero by December 17, aabot ng hanggang 4.33 KP Index ang posibleng abutin. Sa ngayon, wala tayong aggressive na X-ray flux. Ayan, medyo kalmado naman. Wala kahapon. Hindi naman masyado agresibo ngayon yung solar flux at yung solar radiation. Kalmado rin, pati yung solar photon flux natin. Yung ating geomagnetic activity, naglalaro hanggang unsettled ang ating geomagnetic KP index. So, medyo bahagya lamang na nilalaro nito ang ating magnetometer. Sa ating magnetosphere, rather. So, base sa ating magnetometer, in real time, makikita naman na medyo na-distort lamang siya. Well, dahil sa tuloy-tuloy yan na solar flare, yung maninipis na solar flare na nakatawad dito sa atin sa Earth. So, ngayong araw, medyo tama-tama lamang. Medyo kaya-kaya naman yung horizontal parallel niya. Base dito. So, maikukonsider natin to na medyo mga moderate lamang ang distortion. So, hindi naman ganong kalakasan yung geomagnetic field. At yung TEC range ay makikita natin ay expressively hanggang moderate na 70 ang PCEU na maapektado sa may bandang Mid-Pacific. Pero most especially dito sa may bandang Indonesian Peninsula at dito sa may bandang karagatan ito ng southeast ng Japan. Hindi masyado apektado ang Pilipinas. So wala naman masyado dumadaan na aeroplano dyan. So normal lang naman siguro. Hindi naman masyado bad news. Kaya yung mga magpa-flight siguro, ang daan naman nila pa eastward. Hindi naman masyado dito. Dito medyo delikado. Sa may bandang Southern Hemisphere, eastern ng Australia o malapit sa may bandang Antarctica, mataas. At dito sa may bandang Alaska. Pero dito sa may bandang Mid-Pacific natin at West Pacific, hindi naman masyado mataas. So, mga minor lamang at wala masyadong apektado ang ating auroral activity. Pero gaya kanina na ating binanggit bandang Canada, medyo visual yung moderate normal na probability ng auroral activity. At sa ating propagation ng plasma density, well, wala naman tayong nakikitaan dito ngayong araw na mataas na velocity. Naglalaro sa at least mga
to 400 km a second yung wind velocity, yung plasma density niya. So, bandang 17 pa, posibleng magkaroon ng biglaang fluctuate dahil na rin doon sa propagation ng medyo moderate na solar wind na tatama sa Earth. Kaya magkakaroon ng medyo pagtaas ng konti sa density ng plasma. Pero saglitan nito, kakalma din kaagad. So, baka dito tataas yung geomagnetic field natin ng sandalian. So, yun naman medyo abangan natin. At sa ngayon, wala naman tayong D-region absorption. Base na rin dito sa D-RAP prediction o yung high frequency and high VHF band. So, manatiling mababa o poor yung ating 40 meters to 80 meters ngayong umaga. Pero normal naman sa gabi. So, wala naman masyadong unusual na anomaly sa ating solar weather, space weather rather. Sa ating outside humidity, 74%, so medyo katamtaman, pero mataas ang ating atmospheric pressure dahil sa presensya ng amihan, nasa 1,013 hectopascals steady dito since last hour. Yung ating humidity, bumaba ito ng 3% since last hour. Sa ating high tide and low tide status, gaya pa rin kahapon, mababa ang ating tide ngayon, yung level ng karagatan sa Manila Bay. So, nasa minimum low po tayo, pero gaya pa rin kahapon, mataas po ang pag-alon dyan. Kaya binanggit ko na nga po, within 2 to 3 days po, magiging maalon po ang buong silangang parte ng bansa dahil na rin sa eastern list at dahil kasama na rin ang mga pamumuo dyan ng surface trough, lalo na sa middle ng eastern Mindanao. Sa Hilaga naman, despite na medyo manipis yung shale line, manipis lamang, pero yung concentration ng water vapor mataas at yung bugso ng hangin, lalo na dyan sa may bandang Ilocos Norte at sa may bandang kaluran ng northwestern Luzon. Medyo delikado pa rin sa mga maliliit nating mangingisda na pilit na papalaot dyan. So, mas delikado, umaabot pa rin ng 1.2 to 2.4 meters ang taas ng alon, lalo na sa may bandang hilagang kaluran ng Luzon. So, delikado po pumalaot. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:13 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:29 PM. At full moon po tayo ngayon, 100% illuminated. Sisikat pa po yung ating buwan mamayang hapon pa po at 5:15 PM. At kinabukasan naman ng 6:50 AM naman na ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas sa puto ng Lunes, partly cloudy pa rin ang ating maghapon. Normally yan dahil medyo gloomy nga po tayo. At ang chance ng pag-ulan daw ngayong araw, 100%. Maring hindi dito sa amin sa Caloocan, maring sa Karatig, Metro Manila. So, medyo ready pa rin ang payong mga folks. Bukas ng Lunes ay ganoon din ang mararanasan, pero nasa 36 to 40% ang chance lamang na uulanin bukas daw yan ng Lunes. Highest and lowest temperature expected maglalaro 27 to 29 degrees Celsius, so comfortable. And lowest temperature expected maglalaro 25 degrees Celsius. Sa mga magtatanong hanggang buong linggo ba yan? Well, base nga rin sa ating BC short-term weather forecast, ang naasahan hanggang Huwebes po, makakaranas pa rin tayo ng ganitong panahon, bunsod pa rin ng patuloy na tatlong weather systems. Pagamat medyo mas manipis yung ating weather systems ngayon, dulot ng gaya na lamang ng shear line at yung intertropical convergence. So, medyo manipis siyang konti. Pero regenerative po ito ha. So, ibig sabihin ng regenerative, hihina siya, ninipis, then maya lalakas na naman siya. Ganon din sa pag-iral ng ating shear line. So, nandyan pa rin yung presensya nila hanggat merong umiiral na easterlies. So, diretso ka tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung kumpul na kaulapan na ito at yung presensya po ng ating amihan, yan, sa Hilaga ay nag-embed pa rin dito sa member ng extreme Northern Luzon. Pero mas malamig na po dyan, ha, yung temperatura dyan sa bahagi nga po ng buong Northern Luzon, mula sa bahagi ng apari pababa na yan ng bandang Cordillera Administrative Region, yan, kasama na ng Perte, ng Benguet, yan, kasama na, ang Ifugao, yan, Mountain Province, hanggang di sa ibang ng Quirino. Medyo mas malamig na ang temperatura dyan. Kaya masyadong gloomy po ang paligid ng yan, kitang-kita naman sa satellite imagery. Magkaroon man ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, probably mga mahihina at mga hanggang katamtaman ang mga pag-ulan. Na may mga posible pa rin mga pagtulog at pagkilat lalo na sa hapon. Depende sa taas ng temperatura mga folks ha. Pero yung chances ng heavy rain potential, mababa naman po mga folks. Mostly mga ilang light o moderate lamang. Ang medyo iiral base na rin sa nakikita natin sa satellite imagery. Ayan o. Mga light na moderate lamang, especially sa bahagi ng Tuguegarao, pababa ng Ilagan hanggang Santiago, kasama ng Ibuong Isabela.
at Quezon Province kasama ng Aurora Region. Wala naman din sa may bandang kaluran ng La Union, pababa ng Pangasinan. Mga ilang parte ng Muslicaw din lang din nakikiram. Magkaroon man ng mga pag-ulan, mostly mga light drizzle rains lamang ang nakikitaan natin dito. Kasama na ang Zambales, yan, may mga ilang kalat-kalat din na pag-ulan, mga ilang light to moderate showers din nakikitaan natin dito. At the rest ng Central Luzon. Pababa na yan ng bandang Aquiles, Pampanga. Kung sisilipin natin sa pinaka-detail mula sa pinaka-Himawari 8 ni Pag-asa, makikitang halos wala namang masyadong kaulapan ang nakikitaan. Meaning, mga katamtaman ang lagay ng panahon. Kaya lang kasi dito hindi masyado kuha ng satellite ang detail. Kaya gumagamit po tayo ng NOAA satellite images dahil dito mas kita kung gaano pa rin kataas yung kaulapan na hindi kayang makita ng Himawari 8 satellite. Ayun, no? Kung dito kala mo wala, klaro ang himpapawid. Pero kung titingnan natin doon sa pinaka-high resolution images, maulap naman siya. Ayan, no? Kita pa rin yung boundary ng shear line. Pero manipis po yan. O, di ba? Kaya gumagamit po tayo ng mga iba-ibang satellite imagery. Hindi po tayo gumagamit ng iisang satellite lang. Kasi hindi lahat ng satellite ay mas maganda ang quality ng kuha. Mga iba-ibang satellite ng Japan at US ang ating ginagamit para mas nakikita natin thoroughly yung pinaka-mas detalye. Kapag hindi masyado kita ng Himawari 8, Pag-asa, halos hindi kita dito. Pero kung gumamit tayo ng ibang satellite view, kitang-kita naman mas maulap siya. Pero malinaw dito na hindi naman masyado nakikitaan natin na heavy rain ang potential. Kaya kung sisilipin natin, halos wala. Mga hanggang light to moderate lamang maaaring abutin ng mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. Pero yung potential na mga maulap na himpapurin, kitang-kita naman dyan sa bahagi nga po ng Apari hanggang dyan sa may bandang Aurora Region. Sa kanluran, medyo maaraw po yan sa inyo dyan sa bahagi ng Ilocos Norte, La Union, pababa na yan ng Pangasinan. So hanggang dyan sa may bandang Zambales, so medyo katamtaman ang lagay ng panahon. Walang masyadong maulap dito sa may bandang kanluran. So mas maaraw ang magiging panahon ninyo dyan, yung mga pagsikat ng araw. Pero malamig ang simoy ng hangin ninyo dyan. So wag na lang masyadong magbibilad masyado sa ginaw. Magja-jacket naman siguro kayo, lalo na sa mga taga-Benguet at Baguio. Napakalamig na ng simoy ng hangin dyan. At mula sa may bandang Central Luzon na binanggit natin hanggang Angeles, Pampanga, Bulacan, papasok na ng Metro Manila, ay katamtaman pa rin ang lagay ng ating panahon. Medyo mga overcast ang madalas nating mararamdaman, kabilang na ang bandang Quezon Province. Pababa na yan ang bandang Southern Luzon. Madalas mga ilang light to moderate and isolated ang mararamdaman natin dahil pa rin sa patuloy na manipis na eastern list dito. Yan. So, medyo mataas ang napaka-gloomy ng paligid dito sa may silangang bahagi ng bansa. So, karamihan ay mga ilang mauulap at mga ilang katamtaman at mga kalat-kalat na pag-ulan ng iiral, kabilang na ang buong Southeastern Luzon, kasama ng ilang parte ng Bicol Region mula Camarines Norte, Camarines Sur, hanggang Sorsogon na yan. Hindi na natin masyado isa-isahin yan. At mula sa may bandang Catanduanes at ilang areas nga po ng Sorsogon, mga ilang light to moderate and clusterized na heavy rain showers ang kasalukuyang nararamdaman ngayon ng mga taga-Catanduanes at ilang bahagi sa may bandang Albay at Sorsogon. Dito naman sa may bahagi ng Mimaropa, mas maulap ang iiral sa may bahagi nga po ng bandang Calapan, Puerto Galera at ilang areas ng Oriental Mindoro. Sa may bandang Occidental Mindoro, medyo mas katamtaman din ang inyong lagay ng panahon, pero mas maaraw at mas maataas ang air temperature ninyo dyan, lalo niya sa may bandang San Jose. So, wag pong masyadong magbibilad. Bagamat makakaranas pa rin kayo ng mga ulap na himpapurin anytime at mga ilang isolated rain showers. So, kita naman dito. Pero dito, hindi masyado kita sa Himawari 8 ni Pag-asa. Pero dito sa NOAA, kitang-kita natin ng mga ilang kaulapan ang medyo iiral, kabilang na ang ilang portions ng Palawan. Pero ang good news, moderate ang magiging panahon at hindi masyado makakaranas kayo ng mga malalakas ang pag-ulan. So for now, mga isolated lamang namang mahihinang drizzle rains ang maaaring abutin ninyo sa ilang bahagi ng Mimaropa. So yun po. At kung titingnan naman natin ay ilang bahagi ng Southern Luzon mula Marinduque, kasama na ang buong Romblon, Masbate at ilang parte ng Burias Island, kitang-kita naman po na mga ilang katamtaman lamang at mga ilang parte tumusikaw din lamang ang iral. So ulanin man kayo dyan, mga ilang light to moderate lamang at paminsan-minsan lamang ang buhos ng ulan, kabilang na ang areas ng Visayas area.
Mula sa may bandang kanluran ng Panay Island, mga ilang light to moderate ang madalas din yung mararanasan yan. So kung gagamitin natin yung Himawari, mga ilang light to moderate lamang ang medyo iiral sa buong Panay Island at Negros Region. Yan, puro mga light drizzle rains lamang. Katamtaman din ang iira sa buong bahagi ng Central Visayas at Eastern Visayas. So patuloy pa rin na medyo mas fairly weather ang umiiral sa buong bahagi ng Visayas. Mga ilan lamang nakaulapan ang madalas at may mga portions sa may mga water vapor na iiral. So medyo magkakaroon kayo ng medyo partly cloudy to some mostly cloudy ang medyo iiral lamang sa bahagi ng Visayas. Pero patuloy kayo na magiging katamtaman to moderate at magiging maaraw din ang buong maghapon ninyo dyan. Magdala pa rin ng payong, bukod sa tinding sikat ng araw, ay maaaring magkaroon pa rin ng mga isolated rain showers. Pagdating naman sa parte ng Mindanao, well, makakaranas pa rin kayo ng mga most of gloomy pero humid ang panahon, lalo na dito sa may bandang eastern portions ng Mindanao dahil medyo meron kayong cluster ng mga surface trap dyan na umiiral mula sa bahagi ng Surigao del Sur, yan, Surigao del Norte, mga ilang light to moderate showers, ilang areas ng Agusan del Sur, hanggang dyan sa may bandang Davao de Oro. Mga mostly cloudy rin at mga ilang isolated na mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate and some clusterized heavy rain showers ang iiral sa buong Davao de Oro hanggang Davao Oriental. So magdala po ng payong. So kasama na ang City of Davao and the rest ng Davao del Sur at Davao Occidental. Sa may bandang Sorsogon din naman ay ang bahagi ng General Santos, Sarangani hanggang South Cotabato, Coronadal hanggang dyan sa may bandang Maguindanao del Sur. Makakaranas kayo ng mga mauulap na himpapurin, may mga ilang kalat-kalat din, mga ilang light to moderate and some heavy rain showers ang iiral. So magdala po kayo ng payo ngayon dyan. Hanggang dyan na yan sa bandang North Cotabato and the rest ng bandang Lanao del Sur. Mga mostly cloudy ang medyo iiral sa inyo, kabilang na ang area ng Marawi, Lanao del Norte, at bandang Iligan, at bandang boundary ng Cagayan de Oro. Mga mostly cloudy, mga partly to mostly cloudy ang iiral sa inyo dyan, at mga ilang kalat-kalat na pagulan na may pagkidlat at pagkulog. Sa Zamboanga region naman ay mula sa may bandang Misamis Occidental, papasok na ng buong Davao del Norte, katamtaman ang lagyan ng inyong panahon. May mga ilang inaasahan din ng mga mostly cloudy at mga ilang kalat-kalat na isolated rain showers. May mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon, sa gabi at madaling araw. So medyo maaraw pa rin sa inyo sa bahagi ng Zamboanga. Medyo isolated lamang ang magiging pag-ulan sa inyo dyan. So, mangunguna po ang humid na panahon sa buong Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Zamboanga Sibugay at sa city mismo ng Zamboanga City at bandang isla ng Basilan at Pulo-Sulu. So, generally, ang area ng katimugan ng Mindanao, especially ng Davao Region at ilang parte ng Sorsogon din ang makakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Bugso na rin po ng patuloy na surface trough at regenerative na intertropical convergence zone. Lalo na may binamantay nga po tayong isang low pressure area sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung extension na yan ng mga surface trough na yan, pagbubunsod pa rin yan ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Southern Mindanao area. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector mula sa ating binabantayan na C96W Invest, na tiling wala pa ring improve na kanyang upward low convection sa ngayon, na natiling mababa pa rin at wala pa rin tayo nakikitaan na more of organized development. Bagamat yung center air pressure nito nasa 1,005 hectopascal, so mababa yung atmospheric pressure. At mula kaninang 9:45 AM, makikita po natin kung susukatin natin yung distansya niya. So as of 9:45 AM, nasa layo ito 1,266 km. East-southeast mula sa pinakahinatuan na pinaka-reference point ko. Mula sa east-southeast ng hinatuan dito sa Eastern Mindanao pa rin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin sa satellite imagery ay wala pa rin tayo nakikitaan na organized development. Nananatiling inactive pa rin yung upward low. Bagamat medyo may mga katamtaman tayo nakikitaan dito na medyo nagsisirculate, kaya lang medyo nakakancel out agad. Hindi masyado nagtutuloy-tuloy yung Coriolis, so magdedepende pa rin sa sea surface temperature kung magkakaroon nito ng intensification slowly. Pero sa ngayon ay hindi pa masyado significant yung kanyang development. At kumikilos ito pa-northward
or kung pagbabasahin natin dito is west-northwestward o westward o northwestward, medyo alanganin kasi yung galaw niya sa bilis na 22 km an hour po. So nanatili pa rin siyang invest o mahinang low pressure area pa rin na halos surface trap pa rin na nakikita natin. Kung pagbabasahin natin yung satellite imagery, halos surface trap lamang na embedded ng intertropical convergence zone ang nakikitaan natin dito. So wala pa tayo masyado talaga nakikitaan na improvement sa kanyang paglakas o kung lalakas pa ba ito. At inaasahan nga natin within or next 24 hours o within 48-hour period, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So patuloy natin itong babantayin mga puksa dahil very uncertain pa rin kung magiging malakas na bagyo ito o active low pressure area. Sa ngayon ay wala pa tayong nakikitaan na ito ay magiging isang ganap na bagyo sa ngayon. Dahil sa base dito sa satellite imagery, halos hindi natin nakikitaan yung pinaka-organized circulation niya. Pero sa kanyang forecast and symbols, pero nang initially forecast na at least 20 to 40% of chances of development, so nanatiling mababa pa rin ang chance niya na magiging isang ganap na bagyo pa. So under observation pa rin siya at sa pinakamalinaw natin na floating satellite imagery, halos wala hindi masyado significant pa yung circulation. Yung upward low aloft niya, hindi pa masyado wrapping yung kanyang intensity. Base na rin dito sa pinaka-upward low, hindi masyado wrapping o hindi pa masyado pulido. Medyo buhaghag pa yung kanyang kaulapan. Hindi pa siya nakakapag-rely sa init ng temperatura dyan sa karagatan na yan, malapit sa may bandang Palau. So, nanatiling low development o low chances of development between 20 to 40%. So, malinaw naman yan sa ating tropical cyclone sector. Magbabasa naman natin ang global forecast assessment natin para sa possible na mga development niya this coming weekdays. Binanggit nga po natin ay may mga nakikitaan tayo na mga empirical forecast na magkakaroon pa ng significant organized development. Mula sa pinaka-West Pacific Basin, yan, masyado pa siyang buhaghag. Pero makikita dito na sa at least 40 to 50% yung kanyang current tropical cyclone forecast prediction. Within next 24 hours, mataas po yung probability niya. Maging yung kanyang anomaly, mataas na 50 to 60%. So dito, makikita mataas ang chances of development niya. Kaya lang, base na rin sa kanyang kaulapan, ay napaka-buhaghag po niya. So baka mag-maintain lang ito as a surface trap habang ito ay lalapit sa may bandang Eastern Mindanao sa mga susunod na araw. Wala naman sa global spectral model, makikita natin napaka-uncertain pa rin yung kanyang development, yung kanyang wind speed and direction. Halos buhaghag din, hindi pa masyado pulido. Kasi nga po, naka-embed siya sa ITCC. Nasaan ba yung ITCC? Ayan, kitang-kita naman yung linya. Ayan, yan yung ITCC line. Yan, mababa talaga atmospheric pressure dyan. Kaya madalas may mga nakikitaan kayo mga low pressure systems dyan. Madalas, yung mga low pressure systems dyan. Kaya lang, yung magiging agresibong low pressure area siya, yun ang hindi natin ma-distinguish pa o hindi pa na-distinguish ng mga empirical forecast na ito. Kaya hindi masyado kita. Ayan, maging sa mean sea level pressure, bumababa lamang yung atmospheric pressure. Yan, maabot ng 1,000 to 1,500 hectopascals. Kaya lang, hilaw pa para maging isang ganap na bagyo. Hanggang sa ito'y makapasok ng PAR. Approximate nga po, either mga Martes o Miyerkules. Inaasahang lalapit ito sa may bandang Eastern Mindanao na. Pero nanatiling surface trap siya. At wala tayong nakikitaan na magiging isang ganap na bagyo. So, kung sakali, bago magpasko, maaaring ulanin kayo dyan sa may bandang Mindanao po at Southern Visayas. Pero yung cyclonic effect, hindi pa natin masyado mararamdaman. Kung sakaling tuloy-tuloy itong lalapit sa may bandang Mindanao o Southern Visayas bilang isang surface trap. Yun. So, hindi pa natin makonclude na kung magiging tuloy-tuloy na magiging lakas na bagyo ito. Dahil mula kay GFS, dito, pinakitaan, naging tropical storm pa siya. Yan, naging tropical storm siya base kay GFS. Masyadong aggressive yung forecast niya. Then, magtatabas ito sa may bandang Davao region. Yan,
Pero pagdating kay ECMWF, surface trough lamang siya. So, isang mahina lamang o shallow trough lamang talaga siya. So, kapag i-report ni Pag-asa yan, maaari o posible lamang na itataas nila yan bilang isang mahinang low pressure area lang o low pressure area lamang hanggang sa ito'y makalapit ng bandang Mindanao o Eastern Mindanao area. Magdadala naman yan ng mga malalakasang pag-ulan. So, yun lamang ang medyo concern dyan sa mga kababayan natin sa may bandang Davao Region, ha. Kahit hindi man ito maging isang ganap na bagyo, kaya lang yung pagiging surface trough niya at embedded pa ng ITCC, magdudulot po yan ng malakasang pag-ulan. So, magbubunsod pa rin yan ng mga posibleng pagbaha. So, medyo yun ang medyo paghandaan pa rin natin kahit na hindi ito maging ganap na bagyo o tropical depression kung sakali, ha. Mga anong araw ang approximate yan? Well, kung pagbabasehan natin yung forecast, ay probably mga December 17 to 18. So, mga Martes o Miyerkules. Pararamdaman niya ng mga taga Davao Region. Ayan, December 17. Base dito sa huling animation image. Pero may makikita dito, shallow trough lamang ang pinapakita ng ECMWF. Alam naman natin, maraming mga weather vloggers ang binabasehan nila kay ECMWF dahil mas itong si ECMWF, mas malapit ang accuracy niya kumpara sa mga ibang mga weather agencies gaya ng GFS at NAVGEM. Kay NAVGEM, aggressive din na pinapakita. Ito, naging tropical depression siya dito, naging si Kerubin base sa simulation niya. Yan naging si Kerubin siya. Ganon din kay GFS, naging si Kerubin din siya. Kasi dito sa atmospheric pressure niya, umabot pa ng tropical storm. Kaya GFS lamang yan Pagdating kay SMWF, wala. Shallow trough lamang. So, yung confidence na magiging ganap na bagyo, napakababa pa talaga mga folks. Hindi pa nagtutugma-tugma ang pinapakita ng Japan Meteorological Agency at ECMWF and the rest ng mga weather agencies. Hindi pa magkakatugma-tugma ang mga forecast. Ibig sabihin, napaka-erratic pa rin ng nagiging forecast nito kung magiging sa Kerubin ba to o mananatiling shallow trough lamang. So, tingnan pa natin dahil at least meron pa tayo until Monday para malaman kung tuluyan ito magiging isang ganap na bagyo. Kung hindi man, yung dalang ulan na lamang ang medyo paghandaan ninyo, lalo na sa may bandang southeastern ng Visayas at ng bandang Mindanao. Ang epekto nga po yan, probably mga Martes o Miyerkules na. Mararamdaman na ninyo yung ulan o malakas na buhos ng ulan, lalo na sa may bandang Eastern Mindanao at Southeastern ng Visayas. So, maapektuhan pa rin ang mga taga-Eastern Visayas this coming week. Mga Martes nga po yan o Miyerkules. So, at least may idea na po kayo na makapaghanda pa rin kahit na hindi ito mag-iisang ganap na bagyo. Well, kamustahin naman natin yung real-time daily vegetation and drought natin sa bansa. Kung tumataas ba yung ating generation drought. Well, base sa ating daily drought index, ay mapapansin ninyo sa west portions ng ating bansa, mula sa west portions ng Northern Luzon, yan, mula Ilocos Norte hanggang din sa may bandang Zambales. Medyo nagmo-moderate po yung drought index niya. Pero medyo kaya-kaya pa po. Hindi pa naman siya umaabot sa pinaka-high. Moderate pa lamang. Nagmo-moderate lamang yung drought index mula Ilocos Norte, La Union, kasama na ang Pangasinan at ilang bahagi ng Central Luzon at Zambales. Sa may bandang Southern Luzon naman, ang west portions ng Davao, ng Mindoro, Occidental Mindoro at ilang parte ng Palawan, sa west portions ng Panay Island at Negros Region. Medyo nagmo-moderate lamang siya. Pero kaya-kaya pa po yan mga folks. Hindi pa naman total dry. Nagmo-moderate lamang. Kasi nga po, gaya ng ating sinasabi, yung climate natin sa kanluran ay mas magiging maaraw. Hindi kumpara sa may bandang climate or eastern part ng ating bansa na madalas mas uulanin kapag mga ganitong buwan po, mga November and December. At probably tuloy-tuloy yan hanggang January ng susunod na taon. Mas magiging ulanin po ang eastern portions ng ating bansa. So mula sa ating monthly drought index stock, mataas ang concentration sa may bandang kaluran ng bahagi ng bansa. So medyo nagmo-moderate po yung drought index natin sa may west portions. So maaaring damay ang Metro Manila. Hindi nga lang masyado. Yun, hindi masyado pansin yung Metro Manila. Pero di sa may bandang Zambales,
Pangasinan at Ilocos Region at La Union, medyo nagmo-moderate lamang. Kabilang na ang bahagi nga po ng west portion sa Mindoro at west portion sa Visayas. Sa monthly rainfall naman natin ay above average rainfall pa rin ang bahagi ng northeastern Luzon. Yan, sa bahagi nga po yan ng Isabela, kasama na ang Aurora Region. Eastern portions ng Bicol Region, yan, tumataas na po yung above average nila. Eastern portions ng Visayas sa may bandang Samar Region at Leyte, mataas na rin yung average rainfall. So tumataas na po yan. Malinaw naman po. Sa may bandang Mindanao naman, most of Davao Region o katimugang parte ng Mindanao, tumataas na rin po yung kanilang average rainfall. Ayun, no? Mataas. Kasama na ang ilang areas ng Sorsogon area at Davao Region, kasama na ang Davao City, yan, yung bandang North Cotabato, South Cotabato, at ilang areas ng Zamboanga Peninsula. So, tumataas din yung average rainfall. Pero ang Palawan din, medyo tumataas din ang average rainfall sa kanila. Yan, moderate to high yung area. Ilang area lamang, mga malilit na portion. Hindi buong Palawan. Yan, malapit sa may bandang Puerto Princesa, medyo nagmo-moderate. Pero ang pinaka-high average rainfall, dito nga po sa may bandang silangan nga po ng ating bansa, mas mataas. So, malinaw naman po, ang kaluran hindi masyado. Pero yung drought index, tumataas naman sa may bandang kalurang bahagi ng bansa. So, malinaw yan mga folks, na kapag ganitong mga month, November, December to January, mas inuulan talaga ang east portions ng ating bansa. So, yung ating land surface temperature, katamtaman lamang, most especially sa buong bansa, katamtaman naman ang generally na land surface temperature natin. So, ibig sabihin lamang yan, tama lamang ang pananim, hindi masyadong dry ang kalupaan so far, dahil sa may mga pag-ulan pong umiral at mataas na temperatura. So, mula sa pinaka-SPI o yung 1 to 3 month crop condition, nasa data pwede pag-asa, ay at least mga moderate din. Pero mas drier daw dito sa bahagi nga po ng Mindanao. Yan o. So may kasama na ang buong Davao Region, kasama na ang buong Sorsogon area, Davao City, and the rest ng bandang Caraga dito. Medyo drier ang area nila dito. And then, sa iba't ibang panig ng west portions ng bansa. Yan o. Pero bandang eastern, mas wet. Kasi nga po, kaya nating sinasabi, yung climate for ng ating bansa, mas inuulan po yan kapag mga ganitong buwan po. So, normal po yan, taon-taon yan. So, malinaw naman sa ipinapakita natin dito na ang much more na may above average rainfall ang mga taga-east portions ng ating bansa. Samantala sa ulat Indol, well, until now, wala naman tayo na-detect na medyo malakas-lakas na mga pagdinig. Mga ilang minor lamang o weaker earthquakes, base dito sa aking seismometer sa Caloocan. Malinaw naman yan mga folks, walang masyado. So, diretso agad tayo sa data feed ni P-Box mula kaninang madaling araw. Wala rin din tayo na mamataan dito na magnitude 4, pataas. Puro mga minor earthquakes lamang ang kasalukuyang na mamataan natin dito mula sa data feed ni P-Box. So, diretso agad tayo sa pinaka-earthquake count mula sa ating historical earthquake for the month of December 2024. So, for the month of December, yan, i-load natin. So, kung titingnan natin, ay nasa total of 417 earthquakes na po tayo. 398 dito is magnitude 2.0 pataas, 17 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0 pataas. And so far, wala naman tayong magnitude 6 na na-record so far. Wala sa data feed yan ni P-Box. So, wala. Nanatiling stationary na dalawa lamang ang ating magnitude 5.0. So, manatiling konti pa rin, 417 pa rin ang ating total earthquakes. Ngayong kalahati na po tayo ng buwan. Nakakakalahati na po tayo ng month of December 2024. So, tingnan pa rin natin. Baka umabot pa rin ng 800 to 900 earthquakes bago matapos ang taon ng 2024. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Linggo, December 15, 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, December 15, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.primoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Well, since almost stationary lamang ang ating report. At anyway, nag-update na po yung ating PH system. So, nanatiling mataas ang San Jose at sa lowest, stationary sa may Baguio. Pero pagdating sa inulan ang Katarman. Northern Samar ay nakaranas sila ng heavy rain showers na mabot ng 109 mm na total rainfall. So, ingat pa rin kayo mga folks. At basic lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa ating weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.